Sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, naglabas na naman ng bagong pasabog ang China kung saan inaangkinan nito ngayon ang Batanes bilang bahagi daw ng kanilang Taiwan Island at wala daw karapatan ang Pilipinas na angkinin ang isla. Alamin na buong detalye mamaya. At sa Middle East naman, tumaas ang bilang ng mga winasak na target sa Iran dahil sa walang humpay na mga airstrike ng Amerika. Sa ngayon ay nananawagan na umano ang Iran sa Amerika na muling bumalik sa mga negosasyon. Pero isang malaking tanong ngayon ay bakit nga ba hindi sumali ang Israel sa pag-atake gayong handa naman ang kanilang buong puwersa at base sa pagsusuri, takot umano ang akala natin ang mga tensyon sa West Philippine Sea ang tanging bagay na dapat nating alalahanin. Pero narinig mo na ba ang pinakabago mga kabayan? Isang bago at nakakagambalang salaysay ang lumitaw. Kamakailan lamang isang grupo ng mga akademikong Tsino ang nagsabing ang Batanes ang ating maganda at pinakahilagang lalawigan, bahagi daw ito ng Taiwan. Sa makatuwid ay pagmamay-ari umano ito dapat ng China. Noong June 30, sa isang symposium sa Jinan University sa Guangzhou sa China, iginiit ng mga scholar mula sa iba't ibang institusyong Tsino na ang Batanes ay walang anumang legal o makasaysayang batayan para sa pagiging nasa ilalim ito ng administrasyon ng Pilipinas. Sinusubukan nilang iugnay ito sa China sa pamamagitan ng pang-aangkin na ito ay pag-aari ng Taiwan Island daw nila. Pero ang mga bagong pang-aangkin na yan ng China ay hindi ito tinanggap ng gobyerno ng Pilipinas. Matatag na ipinahayag ng ating kagawaran ng ugnayang panlabas na ang ating soberanya sa Batanes ay hindi pinagdedebatehan. Hindi nagpatumpik-tumpik ang kalihim ng depensa na si Secretary Gibo at ang kanyang mga pahayag ay tinawag ang mga pahayag na ito ng China na walang batayan, katawa-tawa at isang senyales ng isang paunang intensyon ng China na kontrolin ang Pasipiko. I view this as once more, probably it's a signaling of a preconceived intention already. Hindi rin malayo na nasa plano nila yan. And it also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. What is this for, right? And we know, walang basihan ito, kalokohan ito. And it's ludicrous. We should really debunk and counter all these lies. Otherwise, kapag hindi natin pinatulan itong mga ganitong kasinungalingan, uulit-ulitin lang nila and they're going to rewrite history once again. Baka hindi natin alam, baka pati Ilog Pasig ang kinin na rin ng China. Tinatawag naman ito ng mga eksperto tulad ng pangkat ng sea light na loafer. Ito anya ay isang estratehiya kung saan ginagamit nila ang science at baluktot na kasaysayan upang lumikha ng isang legal na salaysay para sa agresyon sa hinaharap. Ang Batanes ay nasa tabi mismo ng Basi Channel, isang kritikal na daluyan ng tubig na nagdurugtong sa South China Sea at Pasipiko. Ito ay isang estratehikong mahalaga. Mga kabayan, hindi lamang ito tungkol sa pagsasalita ng mga akademiko. Ito ay isang taktika upang guluhin ang tubig at rehiyon na ginagawang mas mapadali para sa China ang bigyang katwiran ang mga pagpapatrolya sa soberanya sa mga lugar na wala silang kinalaman. At ito ay isang klasikong hakbang sa kanilang mga taktika sa gray zone. Mahalagang tandaan na kinikilala ng mundo ang Batanes bilang bahagi ng Pilipinas, ang ating sariling kasaysayan, ating konstitusyon at ang internasyonal na batas ay nasa ating panig. Kahit ang sariling mga kaayusan ng diplomasya ng China ay kinikilala ang ating distrito ng konsulado sa lawag na kinabibilangan ng Batanes. Kaya ang pang-aangkin na ito ay epektibong isang pagtatangka na muling isulat ang realidad. Habang patungo tayo sa ika-10 anibersaryo ng ating tagumpay sa 2016 Arbitral Award, malinaw na habang lumalakas ang ating posisyon sa West Philippine Sea sa buong mundo, ang mga pagtatangka na ilihis at pilitin tayo ay lalong lalakas. Kaya't ang pananatiling may alam ang unang hakbang sa pagprotekta sa ating soberanya.
Ang bagong pang-aangkin na ito ng China sa ating Batanes mga kabayan, kung iisipin ay parang nakakainis na nakakatawa. Bilang isang Pilipino ay makakaramdam ka ng galit dahil may bago na namang planong sakupin ang China at baka sa mga susunod na araw, linggo o buwan ay mayroon ng nagpapatrolya na China Coast Guard sa Batanes. Habang nakakatawa naman isipin dahil normal pa kaya ang utak nila? Baka hindi natin alam, baka pati Ilog Pasig ang kinin na rin ng China. Pati Ilog Pasig ang kinin na rin ng China. Samantala, lumipat naman tayo sa update sa patuloy na bakbakan sa Middle East mga kabayan. Pero bago tayo magpatuloy ay nais ko lamang pasalamatan si Sean Peter na nag-send ng $5 sa ating channel gamit ang Super Thanks. Maraming salamat po sir. Ituloy natin. Kahapon ay napanood natin ang dalawang magkakasunod na malawakang atake ng Amerika sa Iran kung saan winasak nila ang nasa 80 target sa Iran tulad ng air defense, coastal radar, anti-ship, ship lift at mga fast attack boat. Ngayon naman, abay nadagdagan na naman ito dahil sa patuloy na pag-atake ng US forces. Yok baba sa Ayon sa report ay umabot na sa 9 ang tinarget ng Amerika sa Iran at kabilang sa mga nadagdag ay ang mga imbakan ng missiles at drone at logistic infrastructure ng Iran tulad ng mga tulay na ginagamit umano ng Iran para sa pagtransport ng mga armas at paglilipat ng mga posisyon. Habang sa naval capabilities naman ng Iran mula sa 28 fast attack boat ay umabot na sa 60 fast attack boat ang winasak ng US forces. Pero ayon sa Iran, ang mga tinamaan ng Amerika ay hindi umano mga fast attack boat nila kundi mga bangkang pangisda na mga sibilyan. In Chabahar, that the energy facilities were targeted. So 3 power facilities, and also there have been, as a result of these attacks, an electricity outage took place. So now the authorities are saying that largely they are restored. But there is a new element here. So far we have seen the patterns of the US attacks were mostly focusing on the cities and islands in or around the Strait of Hormuz or the Persian Gulf. But now we're seeing that they have hit the city of Akkala, which is a northeastern city of Iran. Iranians were trying to explore alternative routes for the trade, and the roads going through Akkala were quite essential for Iran, connecting the country to Turkmenistan, to the other countries around in the north of the country. And then Americans have hit a railway over there, and as a result, so now the train lane between Tehran and Mashhad is temporarily suspended. Authorities are saying the technical teams are working to reopen it, but as of now, that railway is out of service. Gumanti naman ng missile strike ang Iran at tinarget ang Bahrain, Kuwait, Qatar at Jordan. Hindi pa makumpirma kung ano ang mga tinamaan nito. Pero sa report naman ng Jordan ay 8 ballistic missiles ng Iran ang kanila umanong na-intercept. Ayon naman kay Trump, ang Iran daw ay tumatawag at gusto na umanong makipag-deal ngayon. We've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. Pero isang malaking tanong ngayon ay bakit nga ba hindi sumasali ang Israel sa labanan? Sa totoo lang ay nakahanda ang puwersang panghimpapawid ng Israel. Ayon pa kay Netanyahu, fully prepared ang Israel sa anumang mga senaryo. Ayon naman kay Israeli Defense Minister Katz, handa ang Israel sa labanan na may greater force at mag-isa itong kikilos nang walang koordinasyon sa Amerika. Ayon naman kay Israeli Chief of Staff Eyal Zamir na nasa table na ang plano tulad ng mga major operations upang padapain ang Iran.
Ayon naman sa military analyst ay hindi umano kumikilos ang Israel para umataki sa Iran dahil naghihintay umano ito na targetin ng Iran ng missile strike. Takot umano ang Iran na muling sumali ang Israel kaya't kapansin-pansin na Kuwait, Qatar, Bahrain at Jordan lang ang tinarget ng Iran bilang ganti sa mga pag-atake ng Amerika. Ibig sabihin mga kabayan, ang Israel ay naghihintay lamang na unahan ng Iran upang may dahilan itong maglunsad ng retaliatory strike sa Iran dahil kapag kumilos agad ang Israel ng walang dahilan ay marami na namang pro-Islamic ang magagalit.